po natin sa linyang telepono si Professor George Manzano, isa pong economist. At alamin po natin ano po ang pananaw niya kaugnay po ng naganap na APEC Summit. Professor Manzano, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Sige. Apo. Dito po sa ginanap na APEC Summit ay bilang isang ekonomista, ano po ang nakikita niyong gain na makukuha po ng ating bansa? Ating bansa, maraming levels yan. Isa, mapakita natin na we are capable of hosting a very complex activity such as an APEC kasi that's throughout the year and there are so many meetings, and being with the APEC we have to keep track of all those meetings. Secondly, we have to take leadership in terms of new themes para sa cooperation kasi we are developing a community in Asia Pacific. And the theme na we were looking at is the inclusivity that kasi there's a lot of talk that with globalization hindi lahat umaasenso, may naiiwan. So yung sa leadership natin, we were looking at the small business as being able to take advantage also of the opportunities of trade na gagawin part and parcel of any strategic plan of trade that kasama dapat sila para hindi sila maiwanan. On the terms of investments, pinapakita lang natin sa world that we are capable, that we would like to be sa radar ng mga investors. And the proof is itong ability natin to host APEC. Apo. Pero yung po bang, kumbaga, yung mga policies o yung mga structures na kinakailangan po, halimbawa, ng mga investors na nais pumasok, naka-set up po ba at tama po para sa ganong kondisyon, yung parang economic conditions na kakailanganin po nila? This is, kasi APEC is, ang spirit nito, it's not negotiation. The spirit is parang dialogue and learning from each other. We realize na marami tayong shortcomings, especially sa investments, how to make our country more investment-friendly. Hopefully, itong APEC, mga principles dito on open trade and investments, parang it will amplify that should be the direction. So, the APEC, itong mga benefit ng APEC is not to be expected overnight, hindi bukas. Matagal to kasi developmental to. Hindi ito yung isang declaration na mag-implement kagad. Mahabang proseso to kasi kailangan mo ng agreement at saka mabuy-in ng lahat ng economies sa Asia Pacific. Apo. Yung ginastos po, sinasabi ng pamahalaan na sa 10 bilyon. Sa tingin niyo ba ay lumabis pa doon dahil nga po yung mga naabalang oras ng trabaho o kaya po ay yung mabigat na trapiko? Sa tingin niyo ba lumabis pa sa 10 billion yung inilat po ng pamahalaan dito sa APEC? That I'm not hindi ko alam yung estimate sa lost man hours sa APEC in terms of hosting ngayon. Pero kung yung 10 billion, mahirap kasi yung benefit cost nito Pero one thing na makita natin sa 10 billion na yan, most of it, I think all of it, spent sa economy natin. So yung ginasto natin sa mga hotels, ginasto natin sa mga hosting, sa mga meetings, at saka yung arrangements doon. One good thing is that it was not spent abroad. It was spent in the local economy. Hopefully, it will steer activities sa Bacolod, sa Boracay, sa Cebu, lahat itong mga activities na gano'n. Now, it's undeniable na merong cost, yung disruption, cost ng lost man hours at saka yung inconvenience. Mahirap i-quantify yan. Apo, at bilang panghuli, ano po yung kumbaga parang maasahan o dapat maging gauge ng pangkaraniwang mamamayan sa magiging epekto po ng APEC sa atin sa hinarap? Yung makikita natin sa APEC is kailangan nila ng open trade and investments. So, pag open yung trade and investments mo, usually yung consumer makikinabang.
Kasi yung presyo mababa yun. Kasi open na tayo sa trade. Secondly, ang gusto lang natin inclusive, hindi lang yung big business asenso. Kaya gusto natin ipasok lagi sa any plan ng government sa opening na pag-isipan yung how ito mga small businesses can be included sa mga opportunities. Kasi minsan yung opportunity sa trade, dahil mahirap mag-export, excluded sila. Now, we saw that, I think, sa Philippine leadership sa APEC. Kaya pinasok yun sa leader statement para magiging conscious lahat within this community na in any trade, dapat ipasok yung small business concern. Apo. Yun lang po. Maraming salamat po sa pagkakataon si Professor George Manzano, isang economist